Kasi yung version na Nyok 8.0, yellow pa ang kulay dyan sa logo sa icon sa Nyok na software. Pero yung version sa Nyok na software na Nyok 8.0 B1, yan na version is ang logo sa icon sa Nyok na software is maroon na. Pinalitan na siya, ginawa na siyang maroon. Tandaan ninyo, iba yung version sa Nyok 8.0 at iba yung version sa Nyok 8.0 B1. Kasi yung Nyok 8.0 is ang kulay niya sa icon is yellow. Kaya kung i-research ninyo sa YouTube, Nyok 8.0 tutorial, meron kayong makikita dyan na video na habang inopen yung version sa Nyok software na Nyok 8.0, ang nakalagay doon na kulay sa logo sa Nyok na software is yellow. Then kung try ninyo mag-research sa YouTube, ang i-type ninyo is Nyok 8.0 B1 tutorial, meron kayong makikita dyan na video sa YouTube na ang inopen nila nga Nyok na software, ang kulay sa logo is maroon. Kasi ang inopen nila nga Nyok na software, ang version is Nyok 8.0 B1. Okay, alright. So ito na video is part 25 na itong video. So ngayong September 30, 2025, dito sa video na ito, so nice ko lang klaruhin yung mga sinasabi ko doon sa video ko kagahapon sa part 24, kasi baka mamaling akala sila doon. Kasi ang sinabi ko sa video ko kagahapon is ganito: i-research na ninyo sa YouTube Nyok 8 tutorial or Nyok 8 camera tracking tutorial or Nyok 8 matte painting tutorial or Nyok 8 camera projection tutorial. Basta lagyan na ninyo ng Nyok 8, meron na kayong makikita dyan na video tutorial na ang inopin nilang Nyok na software is Nyok 8 na version. Din ang logo, ang icon niya sa Nyok 8 is maroon ang kulay, ganon. May sinasabi ako nga ganyan. Then kung try niyo i-research sa YouTube Nyok 8 tutorial, meron kayong makikita dyan na tutorial na habang inopen nila yung software nga Nyok 8, pero ang nakalagay doon na kulay sa logo is yellow, hindi maroon. Then ngayon sasabihin ninyo nga fake news yung sinasabi ko, nga nagagawa lang ako ng kwento. Pero ang masasabi ko dyan ay hindi talaga ako nagagawa ng kwento, hindi fake news ang sinasabi ko. Hindi ko lang naayos pag-explain kagahapon, kasi dapat ang sasabihin ko kagahapon is ganito. Kailangan ang i-research niyo is Nyok 8.0 B1, kasi yung Nyok 8.0 B1 is yan na yung version na pinalitan na yung kulay sa logo sa Nyok na software. Ginawa ng maroon yung kulay, hindi na ito. Ganon. Kasi yung version na Nyok 8.0, yellow pa ang kulay dyan sa logo sa icon sa Nyok na software. Pero yung version sa Nyok na software na Nyok 8.0 B1, yan na version is ang logo sa icon sa Nyok na software is maroon na. Pinalitan na siya, ginawa na siyang maroon. Tandaan ninyo, iba yung version sa Nyok 8.0 at iba yung version sa Nyok 8.0 B1. Kasi sa Nyok kasi nga software, example ngayon, ang pinakabagong version ngayon sa Nyok na software sa taong 2025 is Nyok 16. So unang release dyan is Nyok 16.0. Ganyan yung pangalan dyan sa unang release. Pero pag lumipas yung buwan, mag-update sila, ang ilagay na dyan is Nyok 16.0 B1. Then pag lumipas naman yung buwan, nag-update naman sila, ang ilagay na dyan is Nyok 16.0 B2. Then pag lumipas naman yung buwan, mag-update sila, ang ilagay na dyan is Nyok 16.01 B3. Then pag lumipas naman yung buwan, mag-update naman sila, ang ilagay na dyan is Nyok 16.0 B4. Ganon. Hanggang darating na yung panahon na gawin na nilang Nyok 17.0. Then pag lumipas naman yung buwan, mag-update naman sila, ang gagawin naman nila Nyok 17.0 B1. Ganon. Kaya't iba yung version sa Nyok 8.0 at iba yung version sa Nyok 8.0 B1. Kasi yung Nyok 8.0 is ang kulay niya sa icon is yellow. Kaya't kung i-research ninyo sa YouTube Nyok 8.0 tutorial, meron kayong makikita dyan na video na habang inopen yung version sa Nyok software na Nyok 8.0, ang nakalagay doon na kulay sa logo sa Nyok software is yellow. Then kung try ninyo mag-research sa YouTube, ang i-type ninyo is Nyok 8.0 B1
tutorial, meron kayong makikita dyan na video sa YouTube na ang inopin nila nga nyok na software, ang kulay sa logo is maroon kasi ang inopin nila nga nyok na software, ang version is nyok 8.0b1 katulad sa video na ito. So ang nakatitle sa video na ito is Basic Matte Painting and Compositing nyok 8.0b1. So nakalagay dito nyok 8.0b1. So ibig sabihin ang ginamit niya nga software talaga is nyok 8.0b1 na version sa nyok na software. So ito na video naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Rakis Ramat, ganon. So i-play natin yung video. Okay, hello. This is the viewer. We're gonna start with Nuke and we are gonna try a 3D project. Okay, first I'm gonna take two days of images. One is sequence and one is just normal image. So I'll choose. I will delete this one. And this is a still image. So here it is. So yan. So makikita natin dito sa video tutorial niya na habang inopen niya yung nyok na software, naggawa siya ng tutorial sa nyok na software. Dito makita natin dito sa itaas, ang nakalagay dito na kulay sa logo sa nyok na software is maroon. Ibig sabihin, ang inopin niya nga version sa nyok na software is nyok 8.0b1. Ganon. Then, ibig sabihin lang yan na talagang totoo talaga nga nag-exist yung version sa nyok na software na ang logo sa nyok na software ay hindi na yellow, pinalitan na, ginawa na siyang maroon. Ganon. Then, anumang logo sa nyok 8.0b1 na version sa nyok na software na ang kulay na sa logo sa nyok na software is maroon na, nga parang na pagka-paint. Yan na logo is yan yung nilagay nga logo sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa nyok na software. So ito, non. Kaya't hindi yan fake yung nilagay na impormasyon sa Wikipedia tungkol sa nyok na software. Kasi ang nilagay dyan na logo is yung logo sa version sa nyok na nyok 8.0b1. Hindi lang updated yung nilagay nila nga logo. Old logo ang nilagay nila kasi yung logo ngayon 2025 is binalik na nila sa yellow ang kulay sa logo sa nyok na software. Then klaruhin ko lang yung video na pinakita ko kagahapon na ang title UV Pass Compositing in Nyok Tutorial in Indie na naka-upload sa YouTube channel na ang pangalan VFX Vibe. Ano mang pinakita niya dito sa video na ito ay hindi yan fake kasi totoo talaga na nag-exist yung version sa nyok na nyok 8.0b1 ng kulay sa logo sa nyok na software is maroon. So by the way, i-play natin ulit yung video dito sa 3 minutes and 46 seconds hanggang 4 minutes and 8 seconds. So play natin. Hook my SD map over here and my source in UV Pass and अभी देखते हैं क्या है. एक न्यू कभी हमारा क्रैश हो गया ड्यू टू सम रीजन. ये SD मैप का बग है. So yan. So dito nga part, habang nagka-crash yung nyok na software, makita natin dito sa desktop computer niya na mayroong naka-install na nyok na software na ang version nyok 80b1. Din ang kulay sa icon is maroon. So yan. So ito is totoo talaga to. Ang nakikita sa video niya dito. Kasi totoo talaga na nag-exist yung version sa nyok na software na ang kulay sa logo sa nyok na software is maroon. Din ano man nakalagay dito na kulay sa logo sa version sa nyok na software na nyok 8.0b1 is katulad lang sa nakalagay sa logo sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa nyok na software. So yan, ito. Kaya't ano mang nakalagay talaga dito sa Wikipedia nga impormasyon tungkol sa nyok na software is legit talaga yan. Kasi ang nilagay dyan na logo is yan yung logo sa version sa nyok na software na nyok 8.0b1. Old na logo ang nilagay nila dito, hindi updated. Ganon. Then kung gusto ninyong panoorin yung mga video na pinanood ko dito, so i-research lang ninyo itong mga video na ito kasi pinakita ko naman dito yung title niya sa video. So ito sa isang video naka-title UV Pass Compositing in Nyok Tutorial in Indie. So i-research lang ninyo to sa YouTube para mapanood niyo to na video. So naka-upload to sa YouTube channel na pangalan VFX Vibe. Then itong isang video kung gusto niyo panoorin to, so i-research lang niyo ito. Pinakita ko naman yung title niya dito. So ang title niya Basic Matte Painting and Compositing Nyok 8.0b1. So research lang ninyo to sa YouTube kung gusto ninyong panoorin itong video na ito. So naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Rakis Ramat. So yan. So kung gusto ninyong makita yung mga video sa YouTube sa version sa Nyok na software na
ang kulay sa logo sa Nyok na software is maroon ang kulay, kailangan ang i-type ninyo ay hindi Nyok 8 kasi ang kulay sa logo sa Nyok 8 is yellow ang kulay niya. At kailangan din na ang i-type mo ay hindi Nyok 8.0 kasi ang logo sa Nyok 8.0 is yellow ang kulay niya. Kaya't kailangan na ang i-type lang ninyo is Nyok 8.0 B1. Kasi ang version sa Nyok na software na Nyok 8.0 B1, ang kulay sa logo niya is maroon yung kulay sa logo niya or maroon ang kulay sa icon niya. Ganon. Kaya't ang i-research ninyo sa YouTube is Nyok 8.0 B1 tutorial or Nyok 8.0 B1 compositing tutorial or Nyok 8.0 B1 matte painting tutorial or Nyok 8.0 B1 camera projection tutorial. Ganon. So ang i-type niyo sa YouTube is mayroong Nyok 8.0 B1 para mayroong lalabas na tutorial sa YouTube na ang ginagamit na Nyok version is Nyok 8.0 B1 na ang kulay sa logo sa version sa Nyok na Nyok 8.0 B1 is maroon ang kulay niya. Ganon. Then para masigurado na ang mapanood ninyo na video is ang ginagamit to na version sa Nyok na software is Nyok 8.0 B1, ang kulay sa logo sa Nyok na software is maroon, kailangan na ang hanapin ninyo nga video mayroong nakatitle na Nyok 8.0 B1. Ganon. Katulad sa video na ito na nakatitle Basic Matte Painting and Compositing Nyok 8.0 B1. So ito, kapag merong makalagay sa title sa video na Nyok 8.0 B1, so yan yung dapat na i-play ninyo. Kasi masigurado natin na ano mang mapanood natin dyan, ang ginamit niya nga version sa Nyok na software is Nyok 8.0 B1. Na ang logo sa Nyok na software is maroon yung kulay niya. Ganon. So kung mag-research kayo sa YouTube, Nyok 8 tutorial. So kung maghanap kayo dyan ng video sa YouTube, then pag i-play ninyo, yung nakalagay sa logo is yellow, ibig sabihin yan na version sa Nyok is Nyok 8.0 yan na version. Then kung meron kayong mahanap dyan na video sa YouTube na pag tingin ninyo ang kulay sa logo sa Nyok na software is maroon, ibig sabihin yan na version sa Nyok na software is Nyok 8.0 B1 yan. Ganon. Din ngayon, bakit ba big deal to sa akin? Kasi baka sakaling merong mga tao na hindi naniwala doon sa pinakita ko sa nakaraang video ko tungkol sa impormasyon sa Wikipedia tungkol sa Nyok na software. Kasi doon sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa Nyok na software, ang nilagay doon na logo sa Nyok na software is maroon na kulay. Then kung mag-research sila sa Nyok na software sa YouTube, karamihan na makikita nila na logo sa Nyok na software is yellow. Then baka sabihin nila nga fake news yan yung nakalagay sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa Nyok na software. Kaya pinod ko dito nga dumating talaga yung panahon na yung Nyok na software is yung logo niya is pinalitan nila ng kulay, ginawa nilang maroon. Yan yung version na Nyok 8.0 B1 at yan yung nilagay na logo sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa Nyok na software. Kaya hindi talaga yan fake news yung nakalagay na impormasyon. Pero itong Wikipedia na website is kilala naman talaga to na nagbibigay ng legit na impormasyon. Hindi fake news ang ilalagay nila nga impormasyon. Pero in-explain ko pa rin to kasi baka mayroong mga bobo na tao na mamaling akala, no? Kaya kailangan i-explain ko pa rin to, balanse lang tayo. Din ang history talaga sa Nyok na software, yung unang version talaga na nirelease na Nyok na software, ang kulay talaga sa logo is yellow talaga yan, yung kulay sa logo sa Nyok na software. Then lumipas yung maraming taon, then dumating yung taon sa 2016 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, yung nirelease na yung version sa Nyok na Nyok 8.0 B1, yan na version is pinalitan na yung kulay sa logo sa Nyok na software, hindi na yellow, ginawa na siyang maroon na kulay yung logo sa Nyok na software sa version sa Nyok na software na Nyok 8.0 B1. At yan yung nilagay na logo sa Wikipedia na website tungkol sa impormasyon sa Nyok na software. Ang nilagay nila na logo doon is version sa Nyok na software na Nyok 8.0 B1. Ganon. Din yung lumipas na yung mga taon, yung taon sa 2019 or 2020 ba yun? Ang nangyari is binalik naman sa dati yung
logo sa Nyok na software. Ginawa naman nila ng yellow yung logo sa Nyok na software, binalik nila sa dati, ganon. Din hanggang sa ngayon, 2025, ang logo sa Nyok na software is yellow. Din ang pinakalitis na version ngayon sa Nyok na software is Nyok 16. Din ang kulay sa logo is yellow, ganon. Then kung hindi ako nagkakamali, noon talaga ang pangalan sa website na doon natin ma-download yung Nyok na software, ang pangalan noon is thefoundry.co.uk, ganon. Then lumipas yung mga taon, pinalitan yung pangalan niya sa website, ginawa siyang foundry.com. Kaya't ngayon naging foundry.com na siya. So sa tingin ko, kaya't pinalitan siya ng pangalan, ginawa siyang foundry.com para madali na lang maalala ng tao at madali lang i-type ng tao. Then take note lang, nararapat lang na hindi lang tayo magbabase sa nakikita natin sa internet kung patas tayo na tao. Kasi kailangan dapat talaga natin gawin na tanungin natin yung industry sa Hollywood kung totoo ba yung mga sinasabi ko dito, kung yung Nyok na software is ginagamit pa sa Hollywood movie sa paggawa ng high-end VFX compositing, or kung yung Nyok na software is piki pa siya, ganon. So tanungin natin yung mga tao na VFX artist na naggagawa ng VFX sa movie sa Hollywood doon sa ibang bansa, tanungin natin sila kung tama ba o mali yung mga sinasabi ko, ganon. Din kung sakaling mayroong mga tao na pilit hanapan ng mali yung mga sinasabi ko dito, din sa tingin ko yan ang mga tao na yan ay dyan lang sila nagbabase sa makikita na informasyon sa internet, ganon. Hindi nila gawin na tanungin nila yung mga tao sa industry sa Hollywood movie doon sa ibang bansa kung totoo ba yung sinasabi ko dito o hindi, kasi yan ang mga tao na nagbabase lang sa nakikita sa internet. Yan ang mga tao na yan is yan yung tunay na nagpalaganap ng fake news, hindi ako. Kasi kung hindi sila fake news, dapat hindi lang sila magbabase sa makita sa internet. Kasi sa internet kasi, ano mang makikita natin dyan sa internet, kung hindi tayo mabusisi mag-istiga dyan, talagang mamaling akala kayo. Ganon. Kaya't mas mabuti na tanungin talaga natin yung mga tao na VFX artist sa paggawa ng movie sa Hollywood doon sa ibang bansa. Kung totoo ba yung mga sinasabi ko dito o hindi. Ganon. Dinuwag ninyo tanungin yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Kasi wala silang sapat niya credential para maging valid yung opinion nila. Kasi kung sino yung tao na magbase sa opinion sa VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood, is talagang yan na tao na yan is bubo talaga. Pinanganak siya na walang utak. Kasi bakit ka ba maniniwala sa opinion sa VFX artist lang sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood? Ang pinag-usapan naman natin dito is Hollywood, doon sa ibang bansa. Ang pinag-usapan natin dito kung ano yung compositing software na gamit sa paggawa ng high-end VFX compositing sa mga big budget movie sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Yan yung pinag-usapan natin dito. Hindi natin pinag-usapan dito yung movie sa Pilipinas. Hindi yung gawa na VFX sa movie sa Pilipinas, isking ko naman, hindi nila magaya yung gawa sa Hollywood sa mga VFX artist sa Pilipinas. Kaya wala talagang sapat na credential para maging valid yung opinion nila sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood. Kaya kung matalino ka nga tao, ang gawin mong basihan na pwede mong paniniwalaan na gawin mong valid na opinion, yung mga opinion sa mga VFX artist doon sa Hollywood movie, doon sa ibang bansa. Sino yung mga tao nga naggagawa ng VFX sa movie sa Hollywood movie doon sa ibang bansa? So, yun yung tatanungin ninyo. Then kung ano yung sagot nila, yan yung dapat paniniwalaan ninyo. Ganon. Para hindi kayo maging bobo at maging matalino kayo. Pero kung hindi niyo tanungin yung mga tao doon sa Hollywood, doon sa ibang bansa, then magbabase lang kayo sa nakikita sa internet, is talagang kayo ang fake news, hindi ako. Ganun. Kasi maaaring mamaling akala kayo dyan sa internet eh. Kasi yung internet is nakakalito din yan kung hindi tayo mabusisi mag-mistika. Okay right, so adher na ako ni humano ning video no. So taga video dyan ako dyan isulti ang akong address no, kaya doon ako personal nga rason nga nung isulti na ako ang akong address no. So ang akong address, Distrito Punta na Sipit, Agusan del Norte, 8602 Caraga, Region 13, Mindanao. Din kanang 8602 muna siya ang nasipit zip code. Kaya ang pangalan sa lugar namo Punta, din ang lungsod namo dire ang pangalan Nasipit, din ang Nasipit zip code 8602. Din ang mayor namo dire si Rusco Plaza. Then kining among lugar sakop ra sa Caraga, Region 13, din siyempre sakop sa Mindanao. Din ang balay namo at bang sa Punta Elementary School. Din ang silingan sa balay namo kanang dikit sa balay namo kining balay nila Manso o kining balay ila Robles. Wala siya. Okay right, dire tama ni video ha. Peace.